Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Itong Nissan Navara po na to, napakatindi na ng blow by po nito. 273,000 na po ang tinakbo. Ngayon, chinek up ko lang yung EGR nito, hindi naman siya ganun kadumi. Merong mapapansin na dumi doon sa loob, pero hindi ko na muna siya kinlining. Kasi nga, mayroon plano yung may-ari nito na kung sakasakali, ipa-general overhaul niya. Ngayon, kung ikiklining ko kasi, sisingilin ko siya sa cleaning. Kapag ka nagpa-general overhaul siya, di ba, sayang naman. Kaya ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung pagka-blow by niya. Tapos, itatry ko rin na palitan to ng langis. Baka kapag ito ay napalitan ko ng magandang langis, ay mabawasan yung pagka-blow by nito. Kaya ito po, tignan muna natin yung kanyang engine, kung gaano kalakas ang blow by. I-start ko po ang makina nito. Tignan mo muna, 273,000 doon. Ayan o. 273,802 ang tinakbo. I-start ko ngayon ang engine. Okay naman eh. One-click naman. Saka hindi naman siya ganun kaingay. Yung makina niya. At ang sabi naman din ng may-ari nito, hindi naman mahina. Malakas naman ang makina nito. Maayos naman siya patakbo. Kaya lang talagang malakas na nga po yung blow by. I-test natin ngayon, titignan natin kung gaano kalakas yung blow by po na sinasabi ng may-ari nito. At maging yung talsik ng langis po dito sa makina. Dito ba? Dito mo. Okay, yan o. Tignan nyo o. Yan o. Umukulangit yung langis. Yan o. No? Yan ay hindi pa ganun kainit ang engine nito mga kapatid, pero talagang yung langis niya ay tumatalsik lang dito sa dipstick. Ngayon, tignan muna natin kung makakatulong yung langis ni Autoran, yung ginagamit nating mga langis dito para mabawasan po yung blow by dito. Check lang natin. Ngayon, kung usok lang, okay lang eh. Huwag lang ganito na may mga naglalabas ang langis kasi pumping oil na po yan. Bago natin i-drain yung langis, lagyan mo muna ng oil plus, itong engine plus. Hindi ko ito madalas ginagawa. Pero dahil sa sobrang itim nung langis nito, sobrang dumi na, kailangan i-flushing natin para pagpalit natin ng bagong langis at paglagay natin itong ating Aeropack Super Oil Treatment, itong mahiwagang langis ay talagang mawawala muna yung mga lumang langis na nandyan sa makina. 5 minutes, ilagay mo to, paandarin mo at pagkatapos i-drain natin. Naku, alkitra na siya eh. Oo, tignan nyo. Palitan muna natin to ng magandang langis, yung ating Eni. Pero ilagay mo muna yung dalawang bote ng mahiwagang langis natin bago mo ilagay yung Eni na langis natin, itong iSynth na 10W30. Ayan, tignan nyo, 10W30. Sa umaga ito ay 10 sa cold start at kapag umiinit na ang makina nyo, ang kanyang viscosity ay 30 na. Bakit ganito ang gagamitin nating langis? Kasi mga kapatid, ito po ay turbocharge. Ang turbocharger, hindi niya kailangan ng makapal na langis. Delikado para sa mga turbocharger ang makapal na langis kasi baka hindi umakyat kagad doon sa kanyang shafting at sisirain po talaga ang inyong turbo. Kaya kung kayo, ang mga sasakyan nyo ay may turbo, huwag kayong gagamit ng sobrang kapal na viscosity ng langis. Pwede siyang makasira ng inyong turbo. Lagyan muna natin ng Aeropack Super Oil Treatment. Ito pong Nissan Navara po na ito, kalibre. Tingnan natin kung makakatulong to na mabawasan yung tilamsik ng langis. Yung blow by siguro hindi na mawawala yung usok. Pero at least yung tilamsik ng langis ang mabawas natin, malaking bagay na yon para hindi tuluyang ma-overhaul yung makina po nitong Nissan Navara kalibre. Okay. Dalawa ang ilalagay ko kasi malaki po yung makina nito. Sa mga kotse, isa lang okay na. Pero dahil sa malaki ang makina nito, dalawa ang ilalagay nating oil treatment. Sige, tayong dalawa. Yan, sabay tayo. Pwede kasi pigain to eh. Yan o. iSynth, synthetic po yan mga kapatid. Para maalagaan ang ating turbo. Okay. Last na yan? Opo, last na po. Sige, sige. Tapos, start. Paiinitin muna natin kasi mga kapatid, kadalasan yung mga blow by na yan, kapag mainit na yung engine, doon lang siya lalabas. Pero kasi kanina, nung in-start natin to kahit malamig, ay talagang bumubuga na yung langis doon sa suksukan ng dipstick. Try natin ngayon. Sige, Pyong.
Ayan. So, tingnan natin ngayon kung meron. Malamig pa to ha, tingnan natin. Kasi pagka ito, meron kagad ha, wala tayong success. So, ayan. Malamig pa, kaya wala pang usok. So, ayan. Tingnan natin kung magkakaroon ng blow-by. Ngayon ay, Pyong, anong oras sa'yo? 5:38 dito sa cellphone ni Alric. Balik tayo mamaya kapag medyo mainit-init na to. Tignan natin kung may talsik dito sa suksukan ng dipstick. So ngayon, tignan mo ha, wala pa rin oh. So ayan, walang usok, walang talsik. Hintayin natin na uminit. After 20 minutes, balikan natin. Ano, nasa baba pa? Hintayin natin kapag gumit na yan, mainit na yan. Okay, mga kapatid, kalahati na yung temperatura natin. Ito, tignan nyo, digital kasi. Oh, nandun na siya sa kalahati. Ito. Yan, oh, kita naman ano. Oh, yun, kalahati na siya. Tignan ngayon natin kung lumakas ang blow-by or nabawasan. Hindi kasi pwedeng mawawala talaga. Pwede mabawasan. Check natin ngayon kung nabawasan yung blow-by saka yung tilamsik ng langis. Kasi mainit na po ito. Okay, check natin dito. Tignan natin kung nabawasan. Sana nabawasan. Aba, walang usok ah. Oh, may usok ba? Ha? Walang usok oh. Teka, anong oras na? Akin na nga yung cellphone mo. Yung cellphone mo yung ginamit natin kanina eh. Oh, naku, matutuwa yung may-ari nito. Anong oras na to? Ano ba to? High-tech ba tong cellphone mo? 5:53 na po. Kanina ay 5:38. Okay. Okay, 5:53. Ngayon, tingnan natin ulit dito. Alrix, lagay mo ulit dito. Tatanggalin ko na yung dipstick. Oh. Aba, nakasurvive. Mainit na po yung ating makina. Oh, nilagyan natin ng oil treatment na Aeropack oil treatment, dalawa ang inilagay natin. Tapos nag-change oil tayo ng any oil natin na 10W30. Ngayon, nawala na po yung ano po, yung usok dito sa dipstick. Ito, tignan mo ulit, wala nang usok oh. Oh. O yan, wala pong usok. Okay, so ibabalik ko na muna itong ating dipstick dito po sa ating makina. Balik na muna natin. Bago ko isara yung aking vlog, check muna ulit natin kung lalo bang lumalakas yung blow-by o nabawasan. Kasi po, bago natin i-change oil itong makina nito, talagang nakikita nyo malakas po yung usok at malakas din yung talsik ng langis. Ngayon, nakapag-change oil na tayo, nalagyan natin ng Aeropack oil treatment at nagpalit na tayo ng langis, yung any oil natin. Kanina po, 5:38, una nating in-start yung engine nito. Ngayon ay 5:56 na po. Tingnan ngayon natin kung talagang malakas ba ang blow-by o nabawasan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman pwedeng mawawala yung blow-by kasi ang tinakbo nito ay 270,000 na. Tingnan lang natin kung humina. Okay, ito, balikan mo ulit, Alric. Ayan po. O, halos wala na nga pong usok eh. Pansin niyo po ba, kaunting-kaunti na lang po yan yung lumalabas po dito sa dipstick at nawala rin po yung tilamsik nung langis dito po sa suksukan ng dipstick. Oh, paring Doves, nandiyan ka na pala. Binalikan ko lang to. 6:12 na mga kapatid ha. Halos lampas 30 minutes na po tayo nagpapaandar. Natuwa lang ako kasi halos wala na talagang blow-by. Wala na usok pare. Oo, nilagyan ko to ng mahiwagang langis. Tignan mo oh. Yung, pasok mo rito oh. Oh, halos wala na usok oh. May nakikita ka ba? Wala po. Halos wala na oh. Oh, magaling talaga. Yung ating magic oil, yung ating mahiwagan langis. Yung Aeropack oil treatment, ayan, nawala na po yung usok. Pero kanina talaga mga kapatid, ang lakas po ng usok nito. So ayan po mga kapatid, mukhang successful tayo na mapawala yung usok nito, yung blow-by niya. Kasi maganda naman yung tunog ng makina. Meron lang akong napansin, singaw po yung sa tambucho nito, kaya may umuusok doon kanina. At yun yung aayusin namin bukas. Tara mga kapatid, tingnan natin yung trabaho ng ating mga construction worker. Galing po ito ng DPWH. Tara! Oh, sino ba yung contractor dito? Ha? Sino na? Nasa hearing. O yan mga kapatid. Dalawang truck na ba to? Ba, nakadalawang truck na kami nagraba para hindi po lumubog sa putik yung mga gulong
ng ating mga customer. Alam nyo mga kapatid, meron akong naging customer dati, Pajero. Kasi yung parking namin doon, putikan talaga yon nung hindi pa namin nalalagyan ng graba. Alam nyo, nung kinuha niya yung Pajero na yon, ito taga Bulacan to eh. Ginagamit daw namin yung kanyang Pajero. Walang makina nga, in-overhaul na yung paano gagamitin. O ngayon, para hindi na maulit yon, ito po, maglalagay tayo ng graba. Bago natin sementuhin lahat yan. Kaya ba natin sementuhin lahat yan? O sino ba yung kontraktor dito? Nasaan ba dito si Rice? Si Rice. Nandun si Rice. Oh, yung malakas sa Rice. Kontraktor. Sige. Sige, kaway. Alam nyo mga kapatid, sabi nung bata pa ako, yun daw nuno sa punso, may mga nakatira daw ng mga duwende dyan. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero sabi nila, huwag ka daw lalapit dyan sa nuno sa punso at huwag ka daw jijingle dyan. Delikado daw yung pag jumingle ka dyan. Mga kapatid, may naisip akong magandang pagkaabalahan nyo pag pupunta kayo dito sa Autoruns. Magdala po kayo ng inyong camping tent. At kapag hindi namin natapos sa loob ng isang araw ang inyong sasakyan, pwede po kayo mag-camping dito, maglagay lang kayo ng tent dito. Makakatulog kayo ng maayos kasi dito talagang presko. Kahit sa umaga, hindi kayo masisinagan ng araw na mainit dahil nga sa dami nitong mga punong kahoy po na yan. Kaya kung meron kayong plano na pumunta dito sa Autoruns, magdala lang kayo ng camping tent at ako na ang bahala sa inyong hapunan dito. May naririnig akong umaandar doon. Yung umaandar na sasakyan na yon, kung yun yung D-Max na bagong palit ng Common Rail, ipalipat na natin dito sa loob yun ha. Halika, tingnan natin. Yan ba yung bagong palit ng Common Rail? Ala, umaandar na. Pwede bang pag okay na, ipasok na natin doon sa loob to para makabawas tayo rito. Para matuwa na yung kapitbahay ko masungit. Ha? O yan, pasok na natin doon. Yung may-ari po nito, kumpanya, yung Rent to Kill. Ngayon, ang dami na raw pong gumawa nito, hindi mapatinu-tino yung sasakyan. Ngayon, dinala dito sa amin, ang problema po, yung mismong Common Rail, saka yung high pressure sensor doon sa Common Rail. Pinalitan po namin ng surplus lang. Kasi alam nyo kung magkano ang bago, halos 50,000. Ganun po ang halaga ng Common Rail nitong mga 4JJ1, nitong D-Max. Ito po yung Chevrolet Colorado na nginat-ngat ng daga. Andiyan po yung may-ari, mahilig talaga pala sa pula. Siya pala yung may-ari ng Ford Ranger po na yon. Napakahilig niya sa pulang kulay ng sasakyan. Ayan po, kukunin niya na po itong Chevrolet Colorado. Mababawasan na kami ng mga malalaki po dito. Ano ginagawa mo dyan? Ha? Ito po sana sir, Papa. Saan kotse to? Tucson. Hyundai Tucson. Anong problema ni Hyundai Tucson? Yung dito po sir, dito nag-leak sa may... Dito? Opo. Oh, engineer, aircon. Dito daw nag-leak, parang may pyesa pa dito eh. Wala ka nakita? Wala na po sir, ganyan na po sir. Ganito na yung itsura? Opo. May pyesa dito? Nalik dyan, nasingaw yung dyan. Oo. Dito ang pyesa nito, yung idle valve. May idle valve to. Pag gumagana yung aircon mo, siya ngayon yung magsi-switch para aangat ang iyong minor. Kaya ito yun, dito yung nakakabit na gano'n, no? So, nasaan? Wala na yung pyesa dito? Wala na po sir. Naku. Operahin mo na to. Itong plastic na to, part ito ng pyesa ng idle valve yan, no? So, natanggal yun. Natanggal na po. Ikaw ba yung nagbuhol nito? Oh, ngayon ako na lang po. Ikaw na lang. So, nakalaylay yan. Ako nakalagay. Yun. So, ito, hanapin mo lang, kalasin mo lang to, tapos magpabili ka ng idle valve. Yun lang yun, tapos okay na yan. Kung okay pa yung compressor, okay pa naman siguro. Meron pa bang bomba? Okay. Alin ang suction ito? Ala. Gamo. Walang langis. Wala na. Wala na. Wala ng suction, dapat nagsa-suction, di ba? Wala na.
Plus compression. Plus compression, wala na to. Doon sa may-ari nung Hyundai Tucson na yon, wala na tong wala na tong trabaho itong compressor mo, wala na, hindi na sumasaksyon. So hindi na talaga hihigop to ng refrigerant. Importante yun, yung paghigop ng refrigerant, walang magpapaikot ng 134A natin doon sa system. So palit na rin talaga to ng compressor. Kasi kung bibilin mo, yung bagong compressor, ang alam ko meron na yung kasamang idle control valve. So itawag muna sa may-ari, sabihin mo doon sa loob na sira na talaga yung kanyang compressor. Panuorin niya kamo yung vlog mamaya. Ha? Anong pangalan mo? Jaime po. Si Jaime. Mga kapatid, sana makatulong yung ginawa natin dito. Nagpalit tayo ng langis na Eni, naglagay tayo ng Aeropax Super Oil Treatment, at kitang-kita naman, nabawasan yung usok at nawala rin yung tilamsik ng langis. Malalaman pa po natin yan kapag talagang ginamit-gamit na po ito ng may-ari. Sana nga po ay hindi na tumilamsik yung langis para hindi na po general overhaul yung engine po nito. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po ay paki-share at paki-likes ang aking mga vlogs, at kung pwede rin po sana, paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.